Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ka-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Maraming mga bahay dalanginan, parokya, ngayon ay nagdiriwang dahil sa kanilang kapistahan. Mas kilala talaga itong ating pinagdiriwang ngayon. Marami ang nagdidebosyon at marami ang mga parokya na ang kanilang patron ay si Maria ng Banal na Rosaryo. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa pagdadala ng magandang balita ng anghel kay Maria o the Annunciation sa English. Pinagninilayan natin ito tuwing nagdarasal tayo ng Santo Rosario, ang unang misteryo ng tuwa, di ba? Ang relasyon ni Maria kay Jesus ay relasyon ng pananampalataya, higit pa sa physical o biological relationship bilang isang ina. Si Maria ay una sa lahat tapat sa kagustuhan ng Diyos Ama. At yung pananampalataya na iyon ang naging relasyon ni Jesus kay Maria dahil nga umuo siya sa sinabi ng anghel. Ang sabi niya, "Be it done to me according to your word." Diyan nagsimula ang kanilang relasyon. Nagpaubaya siya sa kagustuhan ng Diyos. Nanalig siya sa sinabi ng anghel. Kaya ang relasyon niya kay Jesus is founded on faith. Ang pananampalataya ni Maria ay pananampalatayang may galak. She was happy. In fact, pagkatapos sabihin ng anghel na magdadalang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, anak ng Diyos, anong ginawa niya pagkatapos nilisan siya ng anghel? Gumayak siya. Tumakbo siya nagmamadali kay Elizabeth dahil nalaman niya na pinagpala din ang kanyang pinsang si Elizabeth. And Mary did not celebrate it for herself alone. No, her sense of happiness is reaching out. Faith that is socially responsible, a faith that is joyfully serving. Kahit na yung unang milagrong ginawa ni Jesus sa kasalan sa Cana, ang dahilan nito ay si Maria. Ang inang nagtulak kay Jesus para umpisahan na ang kanyang ministry. Hindi pananampalataya na pangsarili lang. You and me, my Lord and my God. Me and my Lord, no. It is a joyful sharing of faith. Ang pananampalataya ni Maria ay pananampalatayang may pagtatalaga sa sarili. May commitment, pananampalatayang subok na matatag. It was tested through a lot of pains and sufferings.
Ang pagsunod niya sa kagustuhan ng Diyos is not blind obedience. Mary dares to ask a question kasi hindi malinaw sa kanya. Ganon din sa atin, marami ang hindi malinaw at kadalasan nagiging guilty tayo kapag tinatanong natin si Lord, why Lord? Bakit po ganitong nangyayari sa akin? Tingnan natin si Maria. She said, how can this be? Paano ito mapangyayari sa akin? She was asserting, wala naman akong relasyon sa ibang lalaki. Kaya diyan papasok ang anghel, clarifying things for her. Ito yung faith that seeks understanding. And that is what theology is all about. The Lord who is inviting for a relationship is not forcing us. Hindi namimilit ang Diyos sa atin. Laging may pinanggagalingan yung yes natin kay Lord. Sabi nga, if you know the reason, you can endure anyhow. Kapag alam mo ang tunay na dahilan, makakayanan mo kahit ano paman. Ang struggle natin talaga ay yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sana sumunod tayo sa Kanya kahit mahirap, kahit hindi natin masyadong naintindihan sa simula. Pero alam natin, lalong nagbublossom ang ating pananampalataya sa panahon na dumaranas tayo ng hirap, sa panahon na marami tayong problema. Doon namumulaklak, doon lumalakas ang ating pananampalataya na nasusubok. Kaya if you know the why, kung alam mong dahilan, you can endure anyhow. Makakaya mong pagtiisan, ano paman. Ito ang dahilan kung bakit nakayanan ni Maria na tumayo sa paanan ng krus. Nakatingala sa anak na nakabayubay sa krus. Dahil alam niya kung bakit. She was able to stand firm. Let us learn from Mary, the exemplar of faith. Isang tunay na halimbawa ng pananampalataya. Now, itong pagdarasal ng rosaryo ay isang debosyon sa buhay katoliko. Ang dasal na ito ay nagpapalalim sa ating pagkilanlan kay Jesus. Sa pamilya namin, ang nanay ko ang relihiyoso. Sa kanya kami natutong magdasal, magsimba. Ang tatay ay tulad ng ibang tatay, tulad ng ibang ama, magsisimba lang pag may okasyon. Natuto ako magrosaryo dahil sa mga kapatid ko sa pagrorosaryo. Dahil ang kapatid ko, ako yung pinakabunso sa mga kapatid. Dahil nga nagrorosaryo sila, nakakarinig akong ng pagrorosaryo. Sumasali ako sa kanila. No? Kahit ako'y maliit pa, parang saling pusa. At sumasali din ako sa Flores de Mayo. Diba? Masaya dahil maraming kabataan, nag-o-offer kami ng bulaklak kay Maria at doon ako natutong lalo magrosaryo. Ang dasal rosaryo ay galing sa kasulatan. Naalala ko yung mga living rosaries sa isinasagawa tuwing buwan ng Oktubre, tuwing buwan ng ngayong buwan. Paulit-ulit. Panginoong Maria, Ama namin, at pagkabisado sa tatlong misteryo. Wala pa yung misteryo ng liwanag noon. No? Kung meron mang bagay na natutunan ako sa pag-uulit-ulit na ito, yun ang makabisado ko ang ilang bahagi ng Biblia. Ang Aba Ginoong Maria ay hinango sa Lucas 1:28, chapter 1, verse 28, mula sa pagbati ng anghel Gabriel na ating ebanghelyo ngayon, si Lucas, at sa Lucas chapter 1, verse 42, mula sa salita ni Elizabeth, ang pinsan ni Maria. Ang ama namin ay galing naman sa Lucas 11 at Mateo 6. Kaya kung meron man tayong natutunan na paulit-ulit, ito ay dahil sa kasulatan. No? Ang panalangin luwalhati ay dasal ng Santissima Trinidad. At higit sa lahat, na makakabisado natin, magiging pamilyar tayo sa buhay ni Kristo. Dahil ang rosaryo, kahit ito ay Marian Devotion, ito ay misteryo sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ang anak ng Ama. Kapag nakabisado mo ang misteryo ng Santo Rosario, makakabisado natin ang buhay ni Kristo. Ang rosaryo ay isang meditasyon, pagninilay sa buhay ni Jesus. Tinuruan ako ng rosaryo na pahalagahan ang buhay ni Jesus. Mas madalas kong dinarasal ang rosaryo tuwing nagbibiyahe. Inaamin ko magandang paraan nito upang hindi mainip. Kapag tayo nagbibiyahe, wala tayong ginagawa, nakaupo lang tayo. Kaya para tayo hindi mainip, kukunin natin yung rosaryo natin at magdadasal. Madalas nakakatulog ako. Pero gusto ko sa pagdarasal ng rosaryo ay kung paano ito dasalin. Pwede kong dasalin ng buo, ang misteryo, o maaari mong dasalin lamang ang unang misteryo at magkaroon ng meditasyon na partikular sa aspeto ng buhay ni Kristo. Pwede mong dasalin ng isang misteryo at doon ka mag-dwell, mag-meditate. No?
Pero para sa akin, pwede itong dasalin upang sa pagtulog, Diyos ang ating huling ginugunita. Mabuting matulog sa yakap ng Diyos. Yung iba nagigilty dahil nakatulog tayo kapag nagro-rosaryo. Well, minsan pagod ang katawan natin, pero gusto pa rin nating magdasal. Pero at least huling gunigunita natin ay ang Diyos, pagtawag natin sa Diyos. Kung ihahambing ko ang buhay ko ngayon kay Kristo, kailangan ko ang paulit-ulit na meditasyon sa buhay niya. Isang bagay na dapat malinaw sa ating lahat, hindi natin sinasamba si Maria. Tanging ang Diyos na Santatlo ang ating sinasamba. Ngunit binibigyan natin ng pinakamataas na pagpapahalaga si Maria. Una, dahil sa kanyang papel na ginampanan para sa ating kaligtasan. At pangalawa, hindi tayo mawawaglit kay Maria dahil ihahatid niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Hindi aksidente lang na tinatawag din natin ang rosaryo bilang debosyon dahil ang pagdidebusyong ito ang nagpapalakas ng ating pagmamahal sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Diyos. Inuulit upang maalala, inaalaala upang mag-ulit. Maraming bumabatiko sa debosyon na ito dahil paulit-ulit daw. May namamayaning kultura ngayon na anumang nag-uulit-ulit ay boring. Ngunit mag-isip muli, maraming bagong bagay ang nagmula sa pag-uulit-ulit. Ang isang siyentipikong imbensyon ay bunga ng paulit-ulit dahil madalas ay palpak ang maunang eksperimento. Gaya ng ilaw. Thousands times it was tested para tayo nagkaroon ng ilaw. May mga bagot dagdag na ideya dahil paulit-ulit na pag-aaral ng mga batis ng idea. Nahasa ating talento at kakayahan dahil paulit-ulit na ehersisyo at disiplina sa sarili natin. Hindi ka na nag-exercise isang beses lang. When you go exercise, paulit-ulit mo to everyday na ginagawa mo. Ganon din sa ating pagdarasal ng rosaryo. Lumalalim ang ating pag-ibig dahil sa paulit-ulit na pagbibigkas na salita. Gaya ng I love you. Maraming paraan upang ipakita ito. Araw-araw na paghanda ng nanay sa pagkainan, araw-araw na pagdadala ng text messages, regular na dates at selebrasyon. At ito'y paulit-ulit. Walang magaganap na pagbabago hanggat hindi ito iulit-ulitin natin. Kung di natin to gagawin ng paulit-ulit. Kung nais mong mahalin si Jesus, paulit-ulit mo itong gagawin. Uulit-ulitin ang kanyang buhay. Hindi ka magkakaroon ng habit. Ikaw mismong magiging habit. Dasalin natin ang buhay ni Jesus at ito'y magiging daan upang maging tulad natin siya. O magiging tulad tayo niya. Ito ang dahilan kung bakit dinarasal ko pa nito mula bata magpasa hanggang ngayon. Dahil kapag inuulit-ulit ko ito, bumabalik sa akin, nagpapalalim sa akin, at naglalo akong napapamahal sa ina at lalo sa kanyang anak. Kaya huwag tayong magdalawang isip, dasalin ang banal na rosaryo.